Savior has a purpose for our being here on earth. In His image we're created to express His rule on earth. But man fell to Satan's tempting, thus God's goal was hid from you. Still our God will have His kingdom, for His Son will see it through. Magandang araw sa lahat at magandang umaga po mga kaibigan. Salamat sa pagdalo at salamat sa pagkikinig sa pang-ibanghelyong gawain ng Panginoon kada Sabado ng umaga. Magandang umaga, Brother Vincent. Isang napapanabik na Sabado na naman. Muli ating tamasain ng Panginoon ang kanyang maluwalhating gawain at ang kanyang pagliligtas sa bawat isa sa atin. Nang sa gayon tayo ay magkaroon ng matamis na pagtatamasa sa Kanya habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw. Brother Vince, kamusta ka, Brother Vince? Mabuti, Brother Jack. Napakabilis ng araw. Kalain mo, itong araw na kaagad ang lumipas at ito na naman tayo sa ating pang-ibanghelyong pagpupulong. Binabati ko pala ang ating mga tagapakinig, mga naimbitahan, mga kaibigan, kaanak, katrabaho at mga giliw namin mga taga-subaybay. Salamat sa inyong pag-uulak sa amin. Muli, nais namin muli kayong makasama sa iloob na isang oras na mapalaya ang mabuting salita, hatid ang ebanghelyo para sa atin. Brother Jack? Right, tama po. Ninais naming mabuksan sa inyo, gaya din ang aming pagkakita, kung gaano nga ba katamis ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Kaya sa araw na ito, yung paksang ating pagyayamanin at ating tatamasahin ay pinamagatang mula sa kamatayan tungo sa buhay. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, buksan po natin ang ating puso para sa Panginoon. Gawin natin ang ating pakinig na nakahilig tungo sa Panginoon nang sa gayon ating matanggap ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa panlabas, bagkus ito'y manahan ng mayaman sa ating mga puso. Amen. At siguro bago magsimula, Brother Jack, umawit muna tayo ng himno upang mapa-insayo ang ating espiritu at makapasok tayo sa damdamin ng ating salita na pagtutukuyan ng panahon ngayong umaga. Amen. Amitin natin ang 310 na may pamagat na Once I Was Bound by Sin's Galling Fetters. Amen. Tamasahin natin to mga kapatid, mga kaibigan at tagapakinig. Amen. Once I was bound by sin's galling fetters, chained like a slave, I struggled in vain. But I received the glorious freedom.
Amen. Napakataimtim at personal na damdamin ang meron sa hino ating inawit, Brother Jack. Ang awit na ito nagdala sa atin kung saan tunay na kailangan natin mapalaya, at kung gusto natin mapalaya, tanging sa Panginoong Hesus merong tunay na kalayaan. Right. Ligtas tayo sa pita at sa kahalayan. Ligtas sa inggit, alit at suklam. Right? Ligtas sa pangmundong karangyaan, sa buhay walang kabuluhan. Kaya kapag tayo ay nasa kay Kristo, tayo ay maliligtas sa kung anumang balakid, kung anumang gapo sa atin, sa lahat ng negatibong bagay. Kaya napakatamis talaga ng pag-ibig sa atin sapagkat tayo ay pinalaya niya sa gayong mga bagay. Kaya kaibigan, kung ikaw ay na kay Kristo, papalayain niya ang bawat isa sa atin sa gayong mga bagay. Tayo pala, hindi lamang nagkakaroon ng kaligtasan, because tayo din ay pinalaya ng Panginoon natin. Kaya, layang marangal, layang magilas, sa salay di muling maumang. Hallelujah! Ang Panginoon natin ay magliligtas sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga, Brother Jack, mula sa paksa, meron tayo nung nakaraang Sabado, tayo ay meron ng bagong hininga ngayon. Dati-rati, ang hininga meron lang tamang tayo ay yung pantaong hininga o pantaong buhay. Ngunit salamat sa Panginoon, nang siya ay naproseso bilang ang Espiritong nagbibigay buhay, tayo ngayon ay nakatanggap ng isang bagong hininga. Ito, ang hininga na ito ay ang dibinong buhay na naihalo at na nasa ating pantaong espiritu. Tayo ngayon ay meron ng buhay ng Panginoon. Kaya wala paraan para tayo ay hindi makaranas ng ganitong pagkalaya o kalayaan. Sa pamamagitan lamang ng ating pagtawag sa Panginoon, tayo nakahinga na isang sariwang hininga na merong ganitong klaseng buhay, ang dibinong buhay sa loob ni Kristo. Amen. Akalain mo yon, kapatid. Akalain mo yon, Brother Vince. Meron pala tayong hindi lamang pantaong buhay. Bagkus, meron pala tayong iisang buhay pa rin. Isang buhay pa. Ito ay ang dibinong buhay ng Diyos na ngayon ating pinamumuhay. Kaya, dapat nating pasalamatan ang Panginoon na tayo ay mayroong hininga ng Diyos. Mayroong dibinong buhay ng Diyos. Napakainam talaga na magkaroon ng ganitong pagkakita na ang taong na kay Kristo, ang taong sumampalataya sa Kanya, tumatawag sa Kanyang pangalan, ay nagkakaroon ng buhay ng Diyos at tunay na katamasaan tungo sa loob ng Diyos mismo. Bago tayo magpatuloy, Brother Vince, magkaroon muna tayo ng panalangin at pangungunahan tayo ng ating kapatid, Brother Nestor. Amen. Amen. Salamat sa umagang ito, mga kaibigan, mga kapatid, mga kakilala. Purihin ng Panginoon. Mas mainam na bago tayo magpatuloy sa ating ebanghelyo ay manalangin muna tayo. Ang aking panalangin ay inyo na rin panalangin. Amen. O Panginoong Yesus, salamat sa ebanghelyo sa umagang ito. Muli kami, ang mga kapatid, mga minamahal na kaibigan at kakilala na naimbitahan, manood at makinig sa iyong mabuting balita ay makasumpong ng tunay na kaligtasan mo, Panginoon. Alalahanin mo ang isang oras na ito na aming ibukod at mailaan nang sama-sama at matunghayan ang kalagayan ng tao sa aming pantaong pamumuhay lamang na walang Diyos, kung saan tungo ito sa kahatulan ng kapahamakan. Subalit, Panginoon, ngayon ay muli kami nagpapasalamat sa iyo. Nanaway mabuksan ang aming mga puso at aming mga pakinig, makamit ang naisin mong tanggapin ka bilang aming tunay na tagapagligtas. Panginoon, ang sinabi mo mismo, na ang makinig sa iyong salita, manampalataya sa Diyos ng kaligtasan, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghahatol, kundi lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Ang dibinong buhay, ang maluwalating buhay, ang buhay na walang hanggan na aming hahantungan. Amen.
Amen. Maraming salamat sa maikling panalangin, Brother Nestor. Naway patnubayan tayo ng Panginoon, mga kaibigan, sa ating pakikinig at pagtatamasa sa Panginoon sa mensaheng pagyayamanin sa ating kalagitnaan ngayon. Brother Vince. Amen. Mga kapatid, mga tagapakinig, taga-subaybay at mga naipitahan, nawa maging bukas tayo sa pagsasalita ng Panginoon sa pamamahagi ng kanyang mabuting salita ngayon umaga. Tunghayan natin at mapangunahan tayo ng ating mga kapatid na siya magpapalaya ng mga mensahe natin ngayong umaga. Sila ay Brother Kevin, Brother Carlito at Brother Sedben. Purihin ng Panginoon. Mga kapatid. Amen. Magandang umaga po mga kapatid, mga kaibigan. At aming tagapagsubaybay sa aming lingguhang pag-iebanghelyo. Mga kapatid, mga kaibigan, sa nakaraang 2 taon noong 2019 at 2020, marami pong namatay dahil po sa COVID. At napag-isip-isip ko po na kung ang mga taong namatay po dahil sa COVID-19 ay naligtas ba at nakatanggap po ba ng buhay ng Panginoon? O pagpalagay natin na ang iyong yumaong pamilya ay nakatanggap ba ng buhay ng Panginoon at ligtas na? Or ngayon, ang iyong pamilya, mga magulang mo, kamag-anak mo, kapatid, kaibigan, at lalo na ikaw, oo, ikaw na nakikinig ngayon, ligtas ka na ba? Sa Biblia, sinasabi ng Roma Kapitulo 6, versikulo 23, na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dito, pinapakita sa atin na ang lahat na nagkasala, ang hantungan niya ay kamatayan. At pagkatapos ng kamatayan ay may paghahatol. Oh Lord Jesus! Kaya mga kapatid, mga kaibigan, lalo na yung aming naimbitahan ngayong umaga. Kaya po ganito ang aming pag-aalala sa inyo tungkol sa inyong kaligtasan. At sinasabi pa ng bersikulong ito na datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa loob ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya itong kaloob na natanggap namin ay aming ibabahagi sa iyo. At alam mo ba yung sinasabi ng Juan, Kapitulo 5, versikulo 24? Sinasabi ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghahatol, kundi lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Sa bersikulong nabanggit, sinasabihan tayo ng Panginoong Jesus na ang sumampalataya sa Kanya ay di nahahatulan pa. Praise the Lord! Nakakaganda ng sinabi ng ating Panginoon. Hindi lang niya inako ang aking kasalanan, kundi inako niya pa rin ang iyong kasalanan. Saan? Sa krus. At naging kahalili pa siya para sa iyo at nilipat ka pa niya mula sa kamatayan tungo sa buhay. Hallelujah! Kaya mga kapatid, mga kaibigan, maaari ba nating basahin natin ulit ang salita sa Juan, Kapitulo 5, versikulo 24. Sinasabi na,
katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig sa akin, salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghahatol kundi lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Kaya dapat nating malaman na ang pagkakaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ay hindi isang bagay na malalaman natin sa hinaharap. At hindi rin ito isang bagay na tatanggapin natin sa hinaharap. Mga kapatid, mga kaibigan, ngayong oras na ito, maaari mong tanggapin itong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay isang bagay para sa ngayon, hindi para sa hinaharap. Hindi mo kailangan na hintayin ang Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik para ikaw ay maligtas. Kapatid, huwag ka nang magdalawang isip pa. Tanggapin mo ang Panginoon bilang ang iyong kaligtasan at iyong buhay. Dito na po nagtatapos ang aking mensahe at ito po ay pagpapatuloy ng ating kapatid na si Brother Carlito. Salamat, Brother Kevin. Tunay nga na ang kaligtasan ay para sa ngayon, hindi ito para sa hinaharap. Hindi na natin kailangan antayin ng Panginoon na dumating upang tayo ay mailigtas. Naalala ko tuloy ang kwento ng isang businessman na nagkaroon siya ng isang malaking kaso. Ngunit agad na may lumapit sa kanya na isang abogado na handa siyang ipagtanggol sa libreng serbisyo. Dahil siya ay mayaman at ma-pride, hindi niya pinansin ang abogado na ito. Bagkus siya ay naghanap ng isang magaling na abogado na magtatanggol sa kanya. Tumagal ang kanyang kaso hanggang sa tuluyan nang maubos ang kanyang kayamanan. At sa panahong yaon, naalala niya na may lumapit pala sa kanya na abogado na handang magbigay ng libreng serbisyo. Agad niyang pinuntahan ang abogado na ito at nagmakaawa. Sinabi sa kanya ng abogado, "Nung ako ay lumapit sa iyo, ako ay handang-handang ipagtanggol ka at tulungan ka dahil ako ay isang abogado pa noon. Ngunit ikinalulungkot ko ngayon, ako ay isa ng hukom o judge. At ako ang naatasan na maghatol sa kaso mo." Umuwing luhaan at punong-puno ng pagsisisi ang businessman. Kaibigan, ngayon ang Panginoon ay isang tagapagtanggol natin. Siya ay handang ipagtanggol tayo sa ating kasalanan at ito ay libreng serbisyong ipinagkakalob sa atin. Huwag natin antayin na dumating siya bilang isang hukom o judge na maghahatol sa ating kasalanan. Kaibigan, kung tatanungin kita, naniniwala ka ba sa Panginoon? Marahil, marami sa atin na magsasabi na, oo, naniniwala ako. Ngunit kung tatanungin kita ulit, tinanggap mo na ba ang Panginoon sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas at iyong buhay? Marahil ay hindi agad tayo makakasagot. Salamat sa Panginoon na binigay niya sa atin ang Biblia. Dito nakasulat ang paraan paano natin siya matanggap. Sinasabi sa John 6:47 na katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ang sino man ang manampalataya ay may buhay na walang hanggan. Sinasabi dito na ang sino man, maging mayaman ka man o mahirap, may pinag-aralan o wala, anumang estado mo sa buhay, kaibigan, sinasabi ng Panginoon ang sino man, walang pinipili. Napakainam ng salita ng Diyos na ang sino man na manampalataya ay may buhay na walang hanggan. Alam niyo, tayong mga tao ay napakahilig natin sa salitang unli. Di po ba? Gusto natin ng unli call. Gusto natin ng unli text. Minsan, unli rice.
Sa Biblia pala, meron din palang unli life, no? O eternal life o buhay na walang hanggan. Ang maganda rito, ito ay pinagkakaloob sa atin ng libre. Ang hinihiling lang ng Panginoon sa atin ay lumapit tayo at manampalataya sa Kanya. Napakasimple, kaibigan. Ang manampalataya ay may buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Nais kong tapusin ang aking mensahe sa isa pang kwento. Mayroon isang Kristiyanong doktor na dumalaw sa isang babaeng may malubhang karamdaman. Siya ay nasa bingit na ng kanyang kamatayan. Tinanong ng doktor ang babae, "Ikaw ba ay mayroong kapayapaan sa loob mo?" Sumagot ang babae, "Wala po." Nagtanong ulit ang doktor, "Naniniwala ka ba na si Jesus ay iyong tagapagligtas?" Sumagot ang babae, "Opo." Ang sabi ng doktor, "Kung gayon, bakit wala ka pa rin kapayapaan?" Sumagot ang babae, "Natatakot po ako na mapahamak." Agad na binuksan ng doktor ang kanyang Biblia at ipinabasa sa kanya ang John 6:47. Sinasabi na, "Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ang sino man ang manampalataya ay may buhay na walang hanggan." Tinanong ng doktor ang babae, "Naniniwala ka ba na mayroon kang buhay na walang hanggan?" Sumagot ang babae, "Hindi ko po ito maramdaman." Nagtanong ang doktor, "Mas paniniwalaan ba ang pakiramdam mo kaysa sa salita ng Biblia o salita ng Diyos?" Sumagot ang babae, "Mas paniniwalaan po ang salita ng Diyos." Sa pagkakataong iyon o sa panahong iyon, agad na nagkaroon ng kapayapaan ang babae sa loob niya. Kaibigan, ninanais mo rin ba na magkaroon ng kapayapaan sa loob mo? Ang Panginoong Hesus ay nag-aantay at kumakatok sa ating puso. Iniintay tayong manampalataya sa Kanya at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ipagpapatuloy ito ni Brother Seb. Amen. Maraming salamat, Brother Carlito, para sa iyong mensahe. Ang kaligtasan ay talagang isang bagay na napakahalaga sa ating mga tao. Marami sa atin ay hindi sigurado o walang katiyakan sa kaligtasan na kanilang natanggap. Kapag tinanong mo sila kung talaga bang ligtas ka na or nakatanggap ka ba talaga ng buhay ng Diyos, ang iba marahil sasabihin na hindi ako sigurado. Yung iba sasabihin na hindi. O yung iba sasabihin oo. Bakit ganito yung reaction ng mga tao? Yung iba sinasabi na hindi mo masasabi kung talaga bang ligtas ka na sa kapanahunan ito. Kailangan mo munang antayin na ikaw ay mamatay bago mo malaman kung talaga bang ligtas ka na. Ang iba sinasabi na hindi pa ako ligtas kasi nakakagawa pa ako ng kasalanan. Dahil nakagawa ko ng maling bagay na ito, kung ngayong araw ay nagkasala ako, kaya hindi ko masasabi sa aking sarili na talaga bang ligtas na ako. Pero mga kaibigan, ang mga bagay na ito ay hindi ang basihan ng ating kaligtasan. Dapat magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan na ating natanggap. At ang kaligtasan na ating pinag-uusapan dito ay ang kaligtasan mula sa paghahatol ng Diyos o ang kaligtasan mula sa dagat-dagatang apoy. Hindi naman ibig sabihin na ikaw ay ligtas na, hindi ka na makakagawa ng kasalanan. Dahil tayo mga tao, minsan hindi natin namamalayan na tayo ay nakakagawa na ng kasalanan. Subalit, yung kaligtasan na ating pinag-uusapan ay ang ating kaligtasan mula sa paghahatol ng Diyos. At hindi natin dapat gawing basihan yung ating sariling emosyon para malaman kung tayo ay talaga bang ligtas na or hindi. Alam niyo ba nung ipinako yung Panginoon sa krus, ay meron siyang kasamang 2 tao. At isa sa 2 dun ay nakatanggap ng kaligtasan sa araw din na yaon.
Ano yung sinabi ng magnanakaw na ito sa Panginoon? Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya? Katotohanang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Kung isipin natin, napakasimple lamang ng mga binitawang salita ng magnanakaw at ng Panginoon natin. Pero yung magnanakaw na ito, ay hindi siya nagdalawang isip. Hindi niya tinanong yung Panginoon, Panginoon, talaga bang ligtas na ako? Or hindi siya nagduda sa salita ng Panginoon? Hindi siya naniwala sa kanyang sariling pakiramdam. Bagkus, naniwala lamang siya sa salita ng Panginoon na siya ay nakatanggap ng kaligtasan sa araw din na yaon. Sa mga nanampalataya na, hindi na natin kailangang antayin ang kabilang buhay para magkaroon tayo ng katiyakan sa ating kaligtasan. Para malaman natin kung talaga bang tayo ay ligtas na or nakatanggap na ba tayo ng buhay na walang hanggan ng Diyos. Dahil meron na tayong Biblia bilang ang panlabas na katibayan ng ating kaligtasan. Sinasabi ng Juan 5:24, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Mga kaibigan, ano ang ibig sabihin nito? Sinabi niyang lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Ibig sabihin, ang mga bagay na ito ay napagpasya na. At ito yung salita mismo ng Panginoon. Ito yung salita niya na ipinahayag sa atin ng Biblia bilang ating panlabas na katibayan. Sinasabi niya rin sa Juan 5:12 hanggang 13, siya na may anak ay may buhay. Siya na walang anak ng Diyos ay walang buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malamang kayo ay may buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ngayon, kapag may nagtanong sa atin kung talaga bang tayo ay ligtas na or tayo ba ay nakatanggap na ng buhay ng Diyos, dapat magkaroon tayo ng katapangan at katiyakan na sagutin ang bagay na ito. Dahil sinasabi mismo sa atin ng Biblia, sinasabi sa atin ng Panginoon na tayo ay ligtas na at tayo ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan ng Diyos. Mga minamahal na kaibigan, pinipili ba ninyo ang buhay o paghahatol? Kapag sumampalataya ka sa Panginoon, ay matatanggap mo ang kanyang buhay na walang hanggan. At hindi mo na kailangang katakutan ang kamatayan o ang darating na paghahatol. Nais mo bang matanggap ang nagbibigay buhay na Panginoong ito? Tumawag ka lamang sa kanyang pangalan. O Panginoong Hesus. O Panginoong Hesus. At matatanggap mo ang buhay na walang hanggan ng Diyos. At hindi ka na papasok sa paghahatol, bagkos malilipat ka mula sa kamatayan tungo sa buhay. Amen. Ngayon naman ay magkaroon tayo ng maiksing panalangin. Mainam na ulitin niyo yung aking salitang sasabihin. Amen. O Panginoong Hesus, sa araw na ito, Panginoon, ay binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Sumasampalataya ako sa iyo. Pumasok ka sa loob ng aking espiritu. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at buhay. Amen. Amen. Wow, salamat sa Panginoon. Tunay nga, Amen. mula sa kamatayan, tungo sa buhay. Isang mapagpalang pagsasalita ang nakatanggap natin ngayong umaga. Brother Jack, Right. tunay nga, yung ganitong klase ng pananalita ay nagbibigay sa atin ng atagudyo, nagbibigay sa atin ng security, ng assurance na tanging ang Panginoon ang magsasani upang tayo makatanggap ng ganitong klaseng pagsasalin mula sa kamatayan tungo sa buhay, tungo sa walang hanggang buhay ng Panginoon. Right. Kaya dapat alisin natin sa ating isipan o kung meron tayong ganitong pang-unawa hinggil sa ating kaligtasan, dapat maalis yon.
yaong pagdududa natin sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay yaong tunay na kapanapanaligan natin. Ito ay merong, kumbaga, mas assured tayo, insured tayo dahil ang Panginoon mismo, ang salita mismo ng Panginoon, ang nagpapatunay na ang yaong mga sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mula sa kamatayan, alam mo, sa aklat ng Efeso, tayo ay patay sa ating mga pagsalangsang at kasalanan. Kaya, sa Roma, tinanggap na natin ang Panginoon. Ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggang ito ay magsasanhi sa atin na tayo ay ilipat mula sa sitwasyon ng kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Napakatamis na marinig ang salita ng Panginoon. Brother Vince, tama ba? Amen. Tunay nga. Nagbibigay sa atin ng ganito klaseng kamanatagan. Ang kailangan natin ay sumampalataya at kunin ang salita ng Panginoon. Right. Amen. Sa pagkakataon ito, Brother Jack, may mga kapatid na magbibigay patungkol sa bagay na ito. Sino ba ito? Amen. Kapatid na ito, Brother Jack. Amen. Salamat, Brother Vince. At tama ka dyan, Brother Vince. Ngayon naman, ating pakinggan ang patotoo ng couple na sina Sister Gigi at Brother Solven mula sa kanilang pagdaranas mula sa mga bagay ng kamatayan tungo sa bagay ng buhay na walang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Gigi para magpatotoo sa inyo mula sa ating mensahe ngayon sa ating ebanghelyo na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Amen. Purihin ang Panginoon dahil natanggap ko ang Panginoon during my high school days nung ako ay nag-aaral pa. Pero gusto ko lamang maligtas dahil gusto ko lang maligtas mula sa dagat-dagatang apoy. Pero hindi pala yun ang naisin ng Panginoon. Habang ako ay nabubuhay, ang kamatayan pala ay maaari nating maranasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. So, from single, nag-work ako, di maiwasan na maranasan ko yung bagay ng kabalisahan, walang kapayapaan. Hanggang sa ako ay mayroon ng buhay pamilya, mayroon pa rin ganitong karanasan. Amen. Isa sa mga naranasan naming mag-asawa ay yung kami ay mayroong isang anak na sakitin. So, dahil doon, ito yung naging dahilan na mabalisa ako sa during nararanasan namin ito. Na buwan-buwan siya ay nagpapa-check up o pupunta sa doktor dahil sa kanyang nararamdaman, dahil sa kanyang asthma. At dumating din sa point na 3 beses siya na confined, na naging talagang naranasan namin na kami ay nagkaroon ng kabalisahan o ng problema sa ganitong sitwasyon. Amen. Kaya ito ay nagpapakita na yung kabalisahan na ito ay talagang naranasan namin na hanggang sa nagpe-pray kami na Lord, ito ba ang iyong naisin na mangyari sa amin? Paano namin nadala ito sa Panginoon? Dahil dito, pinaalalahanan ako ng Panginoon na ako pala ay nailipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Amen. Yung buhay na ito ay yung buhay na natanggap ko na since nung naligtas ako, naisin ng Panginoon pala ay ipamuhay ko ang buhay na ito. Amen. Pero dahil nga sa kulang ako sa pagtamasa sa Panginoon, ang kabalisahan ay nararanasan ko. Pero ang pag-alala ng Panginoon sa akin na siya ang tunay kong maging kapayapaan. Amen. Dahil sa buhay na natanggap ko, naisin niya na maipamuhay
po siya mula sa kabalisahan tungo sa buhay. Amen. O Panginoong Jesus. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo ay nailipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Tayo ay nailipat na from kabalisahan to sa buhay ng Panginoon. Amen. Para maging kapayapaan natin siya. Kaya kailangan lang pala natin na bumaling sa Kanya. Ito yung naisin niya sa atin sa araw-araw na pamumuhay. Na tayo ay dumepende sa Panginoon. Amen. Ang kabalisahan ay mula sa kamatayan. Pero, nakita natin na ang Panginoon ay siyang maging sentro sa ating buhay. Ito ay pinapalalahanan tayo na siya na ang ating maging pamumuhay sa araw-araw. Amen. Kaya, salamat sa Panginoon sa Kanyang salita na tayo ay patuloy na dinadala ng Panginoon sa karanasan na ito. Na pinupuri ko nga ang Panginoon, siya ang naging aking buhay. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Ako pala si Brother Solven ng Church in Caloocan. So, ang pamagat nga ng ating topic ngayon ay mula sa kamatayan tungo sa buhay. Bago po ako magpatotoo ng aking karanasan, hayaan niyo po muna na magsalita ako ng mga bersikulo mula sa Biblia. Ano po ba ang pinagmulan ng kamatayan? Ayon po sa Genesis 2:17, ang kamatayan na ito ay nagsimula nung kinain ng tao ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sa araw na yaon, nung kinain ng tao ang punong ito, siya ay namatay. Hindi siya namatay physically, ngunit namatay siya sa kanyang espiritu. At maging dito sa Bagong Tipan, ay binanggit po ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalatayang taga-Epeso. Sa Epeso 2:1 at 5, binanggit niya doon na kayo ay patay sa inyong kasalanan at sa inyong mga pagsasalangsang. Ang kausap niya dito ay mga mananampalatayang mga taga-Epeso, pero sabi niya, kayo ay patay sa inyong mga kasalanan at sa inyong pagsasalangsang. So, purihin ang Panginoon. Nung ako ay di pa naligtas, tunay nga na marami akong mga bagay na ginagawa dahil ako ay wala pang buhay ng Panginoon. Ako po ay naligtas sa edad na 19 years old. At bago pa po ako maligtas, naranasan ko po yung iba't ibang mga bagay na nagsani na ako ay mamatay sa mga bagay na ito, katulad ng nagawa kong gumawa ng magsinungaling, lumamang sa aking kapwa, mga nagsasalita ako ng mga bad words na wala akong kamalayan na ito pala ay mga bagay na hindi dapat sinasalita bilang may buhay ng Panginoon. Kaya easy lang sa akin dati ang magsabi ng kasinungalingan ay wala akong pandama doon na masama ba ang bagay na ito. Kusang-kusa ito ay sinasabi ko at maging yung pagmumura ay ginagawa ko ang bagay na ito. So, salamat sa Panginoon, bagamat ito yung mga bagay na negatibo na aking naranasan dati, ngunit salamat sa Panginoon, isang araw ay natanggap ko siya bilang aking kaligtasan. Yun ang simula na ako ay mula sa aking karanasan ng mga negatibo ay bumaling ako mula sa kamatayan tungo sa buhay. Ang buhay na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya binabanggit niya sa Juan 5:24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig sa aking salita at sumampalataya ay lumipat na siya mula sa kamatayan tungo sa buhay. Kaya malaking pasalamat ko nung ako ay naligtas, ako ay inahon ng Panginoon mula sa ganong abakong kalagayan sa mga negatibong bagay na nangyari sa aking buhay, at ako ay nilipat niya sa ganong sitwasyon mula sa kamatayan tungo sa buhay. At maging katulad ng sinalamuhan ng aking asawa kanina, na baging tayo ay may buhay na ng Panginoon, hindi pa rin pala tayo ligtas sa kamatayang ito. Maaring sa buhay may asawa,
ay darating pa rin ang mga sitwasyon na dadalhin tayo sa kamatayan. Ang kamatayan na ito ay maaaring wala kang kapayapaan, ikaw ay naguguluhan sa maraming mga bagay sa mundong ito. Maging, ang isa na dito ay ang kabalisahan. Lahat tayo ay mayroong kabalisahan, at ang kabalisahan na ito ay kamatayan din na ating nararanasan. Tunay nga na ang aming karanasan na sa aming anak na mayroong sakit na asthma, at pag sa tuwing inaatake ito, hindi kami mapakali, hindi kami nakakatulog, at talagang dadalhin ka sa sitwasyon na lumapit ka sa Panginoon. Kasi hindi siya makahinga. Kailangan mo siyang inibulize para makasurvive siya sa ganong sitwasyon. Lalo na pag madaling araw siya inatake. At kadalasan, ang pag-aatake sa kanya ay sa ganong oras din. Kaya puyat ka, talagang maranasan mo na bumaling ka sa Panginoon. Ngunit purihin ang Panginoon. Bagamat may mga kamatayan tayong naranasan, lahat ng mga negatibong bagay na ito ay nagsani sa atin na lalo pa tayong lumapit sa Panginoon. Sa ganitong mga sitwasyon, ay matutunan natin na lumapit sa Panginoon at manalangin sa Kanya. Tunay na tiyak at tapat naman ang Panginoon sa Kanyang mga salita. O purihin ang Panginoon, ang sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mga kaibigan, tanggapin na natin ang Panginoon ngayon. Siya lamang ang makapagligtas sa atin sa lahat ng uri ng sitwasyon, lahat ng negatibong bagay na mayroon tayo. So purihin ang Panginoon. Mula sa ating karanasan ng kamatayan, tayo ay dadalhin niya tungo sa buhay. Ang buhay at ang kaligtasan na ito ay matatanggap na natin ngayon na. Sumampalataya lamang tayo sa Panginoon. O Panginoong Hesus, purihin ang Panginoon. Siya ang ating kaligtasan at siya din yung ating buhay na walang hanggan. Hallelujah! Amen! Amen. Salamat, Sister Gigi at Brother Sulven, sa inyong maluwalhating patotoo. Tunay nga, ang ganitong karanasan at patotoo ang nagbibigay sa atin ng assurance na sa ating pagdaranas sa mga bagay ng kamatayan, tayo ay maidadala tungo sa buhay, sa ating paglapit at pagtawag sa ating Panginoong Hesus. Brother Jack, sa nabanggit ng mga kapatid, ano pa yung naging requirement para hindi tayo mahatulan? Amen. May mga bagay na hinihiling ang Panginoon para malipat tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay. Amen. Ito ay nangangailangan ng ating pananampalataya sa Kanya mismo. Amen. Ano ba yung pananampalataya? Baka iniisip lang natin na ang pananampalataya ay ang maniwala na merong Diyos. Amen. Hindi po ganoon, mga kaibigan. Yung pananampalataya sa katotohanan ay ang pagtanggap natin sa Kanya. Ulitin ko po, mga kaibigan, ang pananampalataya ay ang tanggapin ang Diyos mismo. Ang sino mang sumampalataya sa Panginoon ay dapat tumatanggap sa Panginoon. Siya ang ating natatanggap bilang ang ating pananampalataya na nagsasanhi sa atin na magkaroon tayo ng buhay. So, ibig sabihin, yung pagtanggap natin sa Kanya ay katumbas din ang pagtanggap ng buhay sapagkat siya ang buhay mismo. Amen. Aminin man natin o hindi, mga kaibigan, ang bawat isa sa atin ay hinatulan ng Panginoon. Yes. Alam nyo, sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, versikulo 1, tayo ay patay sa ating mga pagsalangsang at kasalanan. Alam niyo po, sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, versikulo 23, na ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. So, ibig sabihin, tayo ay hindi exempted. Wala sa atin ang liban sa bagay na ito. Tayo ay tatanggap ng paghahatol ng Diyos sapagkat tayo ay may kasalanan. Ano ulit yung katumbas ng kasalanan? Ito ay ang kamatayan. Kaya, hinango tayo ng Diyos mula sa kamatayan tungo sa Kanya, sa ating kaligtasan. Yaon ay nangangailangan ng pananampalataya sa Kanya. Kaya, Brother Vince, ang lahat ng sinumang nanampalataya sa Diyos, yaon ay tumatanggap sa Diyos mismo. At alam nyo,
Ang aklat ng Juan, Kapitulo 5, Kapitulo 5, versikulo 24, ay nagsasabi sa atin na katotohanang sinasabi ko sa iyo. He who hears my word, ang sinumang nakikinig sa aking mga salita, and believes him who sent me, at sinumang yaong nanampalataya, at sinumang naniniwala sa nagsugo sa akin. Tingnan niyo mga kapatid. To him has eternal life. Sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Tama ba, Brother Vin? Amen. Ito'y totoo sa salita ng Panginoon at totoo sa ating karanasan. Kaya nga, sa Juan 3:18, sabi doon, siya na hindi nanampalataya ay hinatulan na. Kaya yung mga hindi nanampalataya ay may kahatulan na. Ngunit, yaong mga nanampalataya sa buhay ng Panginoon, siya bilang ating tagapagligtas, siya na yaon na mag-iwas sa atin, maiwas patungo sa paghahatol, lumipat patungo sa buhay na walang hanggan. Gaya ng sinabi sa Juan 24, ay nagbibigay sa atin ng ganitong klaseng assurance. Kaya ano kakalabasan nito? Ang kakalabasan nito ay mula sa paghahatol ng mga negatibong bagay, hatid ng kamatayan, kagaya ng pagkabalisa, kagaya ng kalungkutan. Right. Ang mga bagay na ito ay isang hindi kilalang mga salita sa buhay na meron sa loob ni Kristo, Brother Jack. Kaya nga, sa Roma 8:1, ngayon, wala nang pagkondena sa mga na kay Kristo Jesus. Right. Mga kaibigan, mga nakikinig, tayo na tumawag sa pangalan ng Panginoon ay wala nang pagkondena. Tayo ngayon ay nailipat na mula sa mga bagay na sinandi at karanasan ng kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. At Amen. Kaya nga, brother, ang kasiguruhan nito ay sinasabi sa Juan 6:47 na nagsasabi ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Wow! Isang kakilala na assurance na pinagkaloob sa atin, hatid ang salita ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya kaibigan, ikaw ba'y nababalisa ngayon? Ikaw ba'y nakakaramdam ng panglawan at kung anumang negatibong bagay? Yaon na isang sinyales na tayo dapat ay manampalataya sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Ano nga ba yung kamatayan? Ano nga ba yung napapaloob sa kamatayan? 'Di ba? Ang kamatayan ay nagdadala sa atin ng manghina tayo, magkaroon tayo ng anxiety, nagkakaroon tayo ng kabalisaan kung ano ang kinabukasan, at kahit ngayon na sa ating pamumuhay nagkakaroon tayo ng sa loob natin na hindi tayo panatag. Dapat magkaroon tayo ng kasiguraduhan. Kaya hindi natin naantayin na mamatay tayo bago natin malaman na tayo ay ligtas pala. Kahit ngayon, kaibigan, ating mararanasan ang buhay na walang hanggan. Tayo ay liligtas ng Diyos sa lahat ng bagay ng kamatayan. At tayo ay lilipat niya mula sa mga bagay ng kamatayan, sa mga bagay na may paghahatol ng Diyos, tungo sa mga bagay ng buhay na walang hanggan. Kaya ano pang hinahintay nyo, mga kaibigan? Manampalataya tayo sa Panginoon. Yes. Inaantay ng Diyos na tayo ay magbukas ng ating puso nang sa gayon, siya ay makapasok sa atin. Ang pagpasok pala niya sa ating mga puso, mga kaibigan, yaon ay katumbas ng ating pananampalataya sa Kanya. Kung tayo ay nakakaranas ng kabalisahan, yun na. Dapat nating tanggapin ang Diyos para ang ating tunay na kapanatagan. Tama ba, Brother Vince? Dapat nating maranasan araw kada araw ang Panginoon bilang ang ating tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan, at ang ating kasiguraduhan sa lahat ng bagay, maging ang ating kinabukasan. Amen. Ang buhay na walang hanggan, ang katotohanan, realidad ng mga positibong bagay na nabanggit mo, Brother Jack. Kaya mas mainam siguro para magkaroon pa ng mas malinaw at mas detalyado pang pagdidiin sa ating mga punto na pagsalamuhaan, pakinggan natin ang video clip na ito, Brother Jack. Mga kapatid, mga naimbitahan, pakinggan natin ang video na ito. Amen.
Nagtatrabaho ako sa isang botika. Noong katapusan ng Marso, nadapuan ng novel coronavirus ang asawa ng isang katrabaho ko. Ang dalawang kapatid pa niya ay magkasunod ding nahawa at ipinasok sa intensive care unit na may respirator. Narinig ko kamakailan na pumanaw na ang kuya ng asawa niya dahil sa sakit. Sinasabi nilang malapit na malapit ang magkakapatid sa isa't isa, ngunit ngayon, lagi na silang magkahiwalay. Labis akong nalungkot nang malaman ko ito. Kaya nang nalaman ko na 3 magkakapatid ang nahawa at nasa ospital, tinawagan ko ang mga katrabaho ko at ipinanalangin ang buong pamilya nila. Sino mag-aakalang pagkaraan lamang ng 1 linggo ay wala na ang kuya niya? Iniisip ko kung naligtas na ba siya o hindi. Marahil maraming tao ang nagtataka kung bakit labis ang pag-aalala ng mga Kristiyano tungkol sa kaligtasan ng mga tao. Bagamat alam ng lahat na naghihintay sa ating lahat ang kamatayan, hindi marami ang nakakaalam na pagkatapos ng kamatayan ay mayroong paghahatol. Sinasabi ng Panginoong Hesus, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghahatol, kundi lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay." Mga minamahal na kaibigan, pinipili ba ninyo ang buhay o ang paghahatol? Basta't sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan at hindi mo na kailangan pang katakutan ang kamatayan at ang darating na paghahatol. Nais mo bang tanggapin ang nagbibigay buhay na Panginoong ito? Tumawag ka lamang, "O Panginoong Hesus." Matatanggap mo ang kanyang buhay na walang hanggan at hindi ka mapapasok sa paghahatol, kundi malilipat mula sa kamatayan tungo sa dibinong buhay. Amen. Salamat sa Panginoon. Napakabilis Amen. talaga ng oras, Brother Jack. 1 oras Amen. na naman ang lumipas at natapos na ang ating paksa ngayong umaga. Sa amin pong mga naimbitahan, mga kaibigan, kapatid at magiliw namin mga taga-subaybay upang lubos nyo kaming makasalamuha at makaugnay, maaari nyo pong kaming kontakin sa mga sumusunod na paraan. Kami po ay pwede nyo makaugnay sa pamamagitan ng ating website, sa ating web address na churchincaloocan.org, maging sa ating email. Kung kayo ay mayroong mga nais na isalamuha at kami ay patuloy na kaugnay patungkol dito, maaari nyo kami i-email sa churchincaloocan@gmail.com. Ang ganoon din sa ating Facebook page, The Church in Caloocan. Maaari nyo rin po kami kaugnayin sa pamamagitan ng mga landline na nakatala ngayon sa ating mga screen. Brother Jack? Amen. At para naman po sa inyong mga katanungan at kung meron kayong mga klarifikasyon, pwede nyo pong ipadala sa amin sa form na aming pinadala sa inyo sa pamamagitan ng mga nag-imbita sa inyo at sa mga email po. Maaari nyo pong isulat ang inyong mga pagdaranas kay Kristo, inyong mga katanungan at mga enlightenments ninyo sa pagpupulong na ito. At lahat ng mga tanong ninyo, amin pong mamarapating sasagutin po hanggat kaya po naming sagutin po mga kaibigan. At bago po tayo magtapos, atin pong tunghayang muli sa darating na Sabado ang isa na naman pong topic, isang paksa po. Ito ay pinamagatang pagtawad. Mga kaibigan, sana po'y ating tunghayang muli sa susunod na Sabado ang pagsasalitang muli ng Panginoon sa atin. At bago po tayo magtapos, mga kaibigan, atin pong awitin ang himnong naihanda po sa atin, ang himnong number 310. At ang pagtatapos po ng himnong ito ay hudyat din ang pagtatapos ng ating pagpupulong sa araw ng Sabadong ito. Hanggang sa muli po, maraming salamat mga kaibigan. Amen. Amen.
sin's galling fetters, chained like a slave, I struggled in vain. But I received the glorious freedom when Jesus broke my fetters in twain. Glorious freedom, wonderful freedom, no more in chains of sin I repine. Jesus the glorious emancipator, now and forever he shall be mine. Freedom from all the carnal affections, freedom from envy, hatred and strife, freedom from vain and worldly ambitions, freedom from all that sadden my life. Glorious freedom, wonderful freedom, no more in chains of sin I repine. Jesus the glorious emancipator, now and forever he shall be mine. Freedom from pride and all sinful follies, freedom from love and glitter of gold, freedom from evil temper and anger, glorious freedom, rapture untold. Glorious freedom, wonderful freedom, no more in chains of sin I repine. Jesus the glorious emancipator, now and forever he shall be mine. Freedom from fear with all of its torments, freedom from care with all of its pain, freedom in Christ my blessed Redeemer, he who has rent my fetters in twain. Glorious freedom, wonderful freedom, no more in chains of sin I repine. Jesus the glorious emancipator, now and forever he shall be mine. Glorious freedom, wonderful freedom, no more in chains of sin I repine. Jesus the glorious emancipator, now and forever he shall be